Nga nitong si Lilet ay tuwang-tuwa sa kanyang paglaya. Ito namang kapatid niya na kalahati, ito nga si Era, ay hindi natutuwa. Talagang pinuntahan pa niya itong si Lilet. Sinabi pa niya na hindi na sana niya gusto makita itong si Lilet dahil sa naalala umano ni Era ang paulit-ulit na ginawa niya dito sa kanyang ina. Sinabi nito na hindi dapat maaari na makalabas at makalaya itong si Lilet dahil kailangan niya pagbayaran ang naturang kasalanan na kanyang ginawa dito sa kanyang ina. Naman, sinabi ni Lilet dito kay Era na kaya siya hindi matatahimik dahil iniusig siya ng kanyang konsyensya. Malamang nakikita ng kanilang ina na hindi maganda ang kanyang ginawa kung saan idinidiin niya ang kanyang sariling kapatid at alam din ng kanilang ina na wala itong ginawang kasalanan. Nagigil nga itong si Era na parang hindi siya naniniwala na walang kasalanan itong si Lilet. Maya-maya pa nga ay biglang darating itong si Court upang sabihin na tigilan na ang kanyang kaibigan na si Lilet sapagkat wala siyang kasalanan at makakalaya na nga siya ng tuluyan. At isang witness nga ang nagsasalita at pumunta nga sa kulungan kanina upang ihayag ang kanyang mga nalalaman. At ang witness na yun ay dating kasambahay nitong si Calorena at Attorney Constantino. Hindi lang yun, may dala-dala pa siyang ebidensya kung saan magdidiin nga kay Ino dahil nga ang jacket na dapat pinasunog na nga nitong si Lorena nang sa ganun ay hindi madamay ang kanyang anak ay hindi ginawa nitong si Marites. Nakakonsensya kasi siya at yun ang matibay na ebidensya na talaga mapapatunayan na may kasalanan itong si Ino. Ngunit instead nga na makinig itong si Era ay patuloy pa rin siya na nagmamatigas. Ang sasabihin pa nga nito na strategy lang umano ang mga ginawa nito at maaring kapakanan yun ng nasa kabilang panig ng sa ganun mahook nga ang lahat na talagang walang kasalanan itong si Lilet. Gawa-gawa lang umano ang kwento nga nitong si Marites.